Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin nga itong sinasabi ni Chis Escudero that the plenary is supreme. Okay? So ano bang ibig sabihin ng plenary is supreme? Ito po yung makapangyarihan. Okay, sabi rito ng June 2, Chis, plenary to determine course of impeachment. Plenary is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. So etong si plenaryo daw, yung grupo ng mga senador, silang lahat, no? Ito yung at saka yung plenary, ibig sabihin yung meron tandang na nakatayo, ibig sabihin official yung kanilang pinag-uusapan, pinagdidebatihan at ang magiging resulta nito, ang desisyon nila. So, sabi niya, ito daw yung nagdedesisyon ng sa lahat-lahat ng bagay. No? Although at first instance, it can be decided by the Senate President. Oops, mali. Ang Senate President po, ito ho ay magsisilbing gabay lamang. Pero when it comes to decision making, hindi po dapat bounded ng desisyon ng Senate President ang kabuuan ng lahat ng mga senador. Because this is a collegial body, so dapat po sila, kahit ay ang mga yan ay pantay-pantay, dapat po sila lahat ay nagdidesisyon. Kaya lang, masyado lamang po talaga tayong pinabayaan ng mga senador, pati yung mga naka-align sa administrasyon, sa gusto ni Chis Escudero. Now, but ultimately, it will have to be confirmed or affirmed or rejected for that matter by plenary. Ano ba tinutukoy po dito? Ang tinutukoy po rito ay ang impeachment po ni Sara. Now, he was mentioning rejected. Ito po yung pagbasura dun sa impeachment. So, ang diskarte ni Chis Escudero, i-delay ng todo-todo yung impeachment. Tapos at the end of the day, dalawa yung magiging hakbang. Diba? Unang-una, itutuloy niya ang impeachment, magsisimula ng sobrang late na, kakapusin na ng panahon, kunwari ay tatawid ayon sa paniwala niya, tatawid dun sa 20th Congress. Diba? Naniwala tayo ron. And then later on, eto na tayo, tapos na yung eleksyon, tapos na yung 4 na buwang bakasyon at pangangampanya ng mga re-electionista, natalo na yung iba, nakabalik yung iba, di ba? Nakapambudol yung iba. Eto na tayo ngayon, facing the reality. Yung sana, iminove niya naman ng 11. And it is getting closer to the adjournment sinidye. So paano tatawid ito sa 20th Congress? Sinasabi na nga roon sa 20th Congress ng ibang mga senador, pati ng mga taga 19th Congress, hindi po pwedeng tumawid. Paano ngayon yan? Di ba? So ang mangyayari po dito, baka pagdating dito sa itong 19th Congress, baka pagdating lamang po ng 13, mag-meeting na sila at magdesisyon, and most likely ang magiging desisyon po nila rito, dalawang bagay lang naman yan. Sinasabi nila na ito ay ipinapasa sa susunod na kongreso. And then pagdating ng susunod na kongreso na magko-convene pagkatapos ng SONA ni PBBM, ang gagawin niya ay papanumpain niya yung bagong 12 na nahalal kabilang yung mga re-electionista. Papanumpain niya bilang mga judges ng impeachment court. Tapos ngayon, pagdidebatihan na doon na manggugulo si Marcoleta. Pagdidiskusyonan na nila ngayon na tutuloy ba ito o hindi. And most likely, dahil we're getting closer to the 2028 election, so yung mga nanalo ng 2022, magiging re-electionista yan, katulad ni Chis Escudero sa 2028. Nag-aabang ng endorsement, di ba? Nag-aabang ito ng mga kung sino-sinong mga magtutulong sa kanila para manalo uli. Iniisip nila ngayon yan. So, ang ending yan, sasabihin nila ay correction. Technically, hindi kami pumapayag na ito ay ituloy sapagkat ayon sa rules ng Senate, blah blah blah, all matters pending will be gone at the end of one Congress, blah blah blah. So magpo-focus lamang sila doon sa Article 6 ng Constitution.
at doon sa Senate rules, undermining that the provisions of the Constitution is always superior kumpara sa kung ano-ano pang mga batas ng Pilipinas. Mas mataas ito. Ano man ang batas na nagawa na it seems contrary dito sa Constitution, lahat po ng yan, maging ito man ay nauna pang mga batas. Ang totoo, marami tayong mga batas na umiiral na mula pa nung panahon ng 1972 Constitution. Pero dahil hindi po sila contradictory sa provisions ng Constitution natin ngayon ng 1987, umiiral sila. At lahat ng mga taliwas na, automatically, sila po ay wala na. Abrogated na yung mga batas na yon or amended na, considered. So technical po ang dadaanin tayo rito ng Senado. Ang tanong, ang ating Supreme Court ba ay makapanghihimasok dito pag dinesisyonan yan ng impeachment court? Yun ang tanong doon. So ko lang din pong linawin sa inyo, ang desisyon yung desisyon po, yung hatol ng impeachment court ay hindi pwedeng iapila. Walang jurisdiction ng Korte Suprema kasi sa Constitution natin, si Senate lang ang may solamenteng karapatan maglitis ng mga impeachment cases. Hindi pwedeng iapila. Ano kung pwedeng pakialaman ng Constitution? Ang tanong, may bearing ba? Titignan kung may pang-aabuso. Yes, may pang-aabuso. Hindi nila sinunod ang diwa ng Constitution natin. May pang-aabuso. Ang tanong, sino ang magpapataw ng parusa? Those senators are not impeachable officials. Sino magpapataw sa kanila? Si Ombudsman? Baka nakakalimutan po natin. Ang mga senador ay meron po itong limited immunity na sa pagganap ng kanilang official function, official duty nila, sila po ay may immunity. Diba? So wala na naman po, hindi mapapanagot ang mga demonyo. Diba? Tapos coming 2028, tatakbo si Sara magiging presidente. Hindi po ang Ethics Committee, kapatid ng Trexie. Bakit? Lahat sila member ng Ethics Committee. Hindi naman lahat, mangilan-ngilan may member dyan. Sa tingin nyo kaya, parurusahan nila ang kasama nila? Ang tanging nasipa pa lang yata ng Ethics Committee ay dahil pa sa impluensya rin ni Duterte. Si Leila de Lima. Pero si Trillanes noon, tinago nila, kinupkup nila yan. Diba? So malabo din po. So they're taking risk to save their faces. Sukdo lang gaguhin ng taong bayan, ganun lang. So ito ho yung mapanganib na makikita ko ang plano ni Jesus Escudero dito ho sa impeachment. He's doing this by himself, na ginigipit, nilalagay sa gipit na oras ang impeachment na receive ng February 5, hindi inaksyonan sapagkat may sariling dictionary ang gago. Di ba? Tapos, pagkakapusin na ng oras, here comes Bato de la Rosa, Amy Marcos, Tolentino, na hindi nilinaw yung kanyang posisyon nung June 2. Ano ang pumasok doon sa record ng Senado? Officially, sinasabi ni Tolentino, hindi tatawid, there's no way, walang batas na sumusuporta. Pero wala siyang sinabi na ano yung best alternative to do that para maiwasan na ang question in regard to the jurisdiction of the impeachment. Kasi mangyayari po yun ng 20th Congress. Doon talaga yung battleground niyan. Pag-question ng jurisdiction ng Senado. Diba? Hindi niya sinabi na simulan na natin ngayon, tapusin natin by June 30. Araw-arawin natin, and I'm willing to do that. Even Sundays and Saturdays. I heard Gatchalian even said the same. Gawin natin tapusin natin. Walang problema. Kahit na weekends pa or holidays, in fact, nasa rules kasi na the hearing can't be done during weekends, Saturdays and Sundays, and during holidays. But rules can be amended, and likewise,
it can be suspended. Mga kababayan. Bakit? Pwedeng isuspend ang rules. Pero ang Constitution, hindi pwedeng isuspend yan. Tuloy-tuloy ang Constitution natin. Parang hangin ang Constitution natin. Habang tayo'y nabubuhay, humihinga tayo. Tulog man tayo o hindi. Ang bayan natin ay umiinog sa ating Constitution. Diba? So, ganun po mapaganib to. Kaya kinakailangan tutukan to bukas dahil oras na gawin nila yan sa 13. Doon pinaka delikado, kinakailangan ng public pressure. That is why ang buong bansa dapat nakatutok dito. 'Di ba? Dahil ano ang meron? Bakit gustong-gusto nilang harangin, hadlangan ang impeachment court? Hindi kaya totoo na itong mga taong ito ng mga tumututol ay mga bahagi doon sa mga nakinabang doon sa pera? Oh. 'Di ba? What do you think? Yun ang masakla pag nagkataon, di ba? Masahol ka pa, Cheese. Sa hayop, Putin. Yan sabi ng presidente ng Russian, Putin. Ulit, aso ka ng Duterte. Kahit makulong ako, mumurahin pa kita. Hindi ka naman makukulong. I-deserve naman eh. Diba? Alam niyo yung ginagawa nito, nakakahiya naman kay Robin Padilla. Ang tanong, ano po ba yung pwede natin gawin sa kanila? Pwede ho natin sila sampahan ng kaso, dereliction of duty. Ang tanong, saan korte natin kaya ito pwedeng dalhin? Because clearly, that's dereliction of duty kapag ginawa nila yan. Diba? Kasi ang dalawa lang naman ang napakasimple lang yung Article 11 natin ng Constitution. Ang sinasabi ron, ang Senado ang napili ng mga constitutional framers na gumanap bilang impeachment court. Pagkatapos nito, ang gagawin daw po nila, pag natanggap nila yung articles of impeachment, ay mag-convene na sila bilang impeachment court. Bakit? Kasi pagka-receive nito, upon receipt nito, automatically nabubuhay ang isang pagkatao ng Senado, which is ang maging impeachment court. At yung impeachment po, it takes precedence over legislative works. Isasantabi ito at araw-araw tatrabahuin nila yung impeachment. Kung meron kayong mga pending na mga legislative works, edi mag-hearing kayo ng alauna ng hapon, alas 8 ng umaga hanggang alas 12, 'di ba? Ay gawin niyo yung legislative works ninyo. And then alauna ng hapon, gampanan niyo yung trabaho niyo bilang korte. Tapos na kayo sa oras, gampanan niyo, mag-convene kayo, mag-hearing kayo alas 8 ng umaga. Oh, eksakto. Tapos tapusin ninyo ng alas 10 ng gabi. 14 oras. Ganun. Pag hindi natapos yung agad, sino may kasalanan? Kayong lahat. Sasakit ang katawan nyo sa pagod. Di ba? Kasi pinabayaan nyo kami. Pinabayaan nyo ang taong bayan. Di ba? Akala nyo hindi magre-react ang taong bayan. Akala nyo porket sinabi ni PBBM na ayoko ng impeachment, ganun-ganun na lang yon. Ay nako. Baka kaya sinabi ni PBBM yon para pag-alabin ang kalooban ng mga tao na makialam kasi nagiging passive na yung mga tao. Baka ganun din yon. Di ba?